guys! Good morning! This is Soxy Mendoza again at magbibigay tayo ng tips tungkol sa original na ink na ginagamit natin sa ating mga Epson. Epson 003 na ink. So, itong Epson 003 ay na ink ay ginagamit sa mga Epson printer na 5290, 3210 and marami pa. So, kaya tayo ay bumibili nito, tayo nagbebenta nito. At the same time, ang isang printer natin sa taas ay 5290. So, bagong bili natin 'yan at kapag bumili ka ng printer na kunyari Epson 5290, yan ay may kalakip o kasama sa box na original na Epson ink na 003. At yung mga susunod na replenishment mo o kapag naubos yun ay bibilihin mo na. So, ano bang kahalagahan ng vlog ko na to dito? Bigyan ko kayo ng tips. Paano ba natin malalaman kung fake o original ang ating biniling Epson 003? Siyempre, number 1, bibili kayo sa legit supplier. So, dito sa Calapan ay marami ka namang pwedeng bilhan ang Pandayan, Octagon, at marami pang iba. At tayo, as Iraya Life Enterprises, nagbibenta tayo niya, hindi tayo nagbibenta ng fake. Kasi sinusupply natin yan sa government, sa mga schools. So, we never sold or we never sell fake inks. So, i-review natin guys kung paano natin malalaman na authentic ba o legit o original ang Epson na binili natin. First, sabi ko nga sa inyo, find a legitimate supplier. And second, ay dito sa packaging niya guys. So, tingnan natin sa top to bottom at saka sa loob. So guys, itong 003, meron ditong ito. Sa top at saka sa bottom makikita natin. Dito pa lamang madidistinguish nyo na kung yan ay original. Ito papakita ko sa inyo. Yung original, yung may hologram siya dito. Yan nakikita nyo yan. Pagka tinamaan ng ilaw, ay parang nagba-violet siya. At talagang makikita nyo na, yung Epson, ito dito. Pag tinapat nyo sa ilaw, kitang-kita na agad. Tapos, Tapos meron din siya ditong QR code. Ganito din sa top siya, bottom. Ito naman, pagka ginanito mo rin siya, may makikita ka rin na pag itinapat mo sa ilaw, sisiing mo mabuti, excuse me for the term, ay makikita mo rin agad na ito ay very visible yung holographic tatak ng Epson. So yon. Tapos titingnan mo rin itong kanyang yung consume before, best before, and best before at saka yung expiration date niya. Yung pagkaka-imprenta niya, makikita nyo siya ay ito parang meron siya may dito parang nakalinya siya na parang flat naman siya pero maganda yung pagkaka-imprenta niya. At second ito. Pag kinapa mo siya ay talagang nakapaloob na talaga siya dito. Hindi siya nakabusol. Tatandaan mo sa hipo mo pa lang ay original yan. Sa color niya, pero pareho na rin halos ang fake. Kaya lang pag hipo mo na sa kanya, hindi siya dinikit. Na siya talaga, naka-built-in. So, ito yung original na Epson 003. Pumunta tayo ngayon sa fake. Kasi bumili tayo kahapon para mapagkumpara ko. Kasi pag nagbibidding tayo, lagi tayong natatalo. Kasi original ang binibigay natin. So, ito okay. Ito yung fake. Ito yung original. So, black ink ang ito. Ang presyo nito, it's ranging 295 to 305 pesos. Depends sa dealer ninyo o sa supplier ninyo. Ito naman, dito. Okay, ito, gaya ng sinabi ko dito, yan pag sinipat nyo mabuti, hindi nyo makikita yung nagre-rainbow na holographic tatak ng Epson dito. Wala. Kung meron man ay hindi siya, makikita mo na, ay, may Epson nga naman, pero hindi siya yung naka-embossed na pag ginayon mo, ay talagang kitang-kita mo na nagre-reflect na makintab. So, yon.
Okay. Saka sa bottom din, pag ginanito mo rin siya, wala rin yung holographic icon ng Epson. At ito importante. Naku, pag hipo mo pa lamang dito, nakabusol na siya. Hindi siya talaga nakaprint. Inano lang siya, idinikit. So, tingnan natin yung laman. Ating kasing, mayroon tayo dito na ito yung original na nakalagay sa box ng Epson. Ito naman ay, ito yung hindi pa nga natin nauubos. Isinali ni Baste doon sa taas sa printer namin dahil doon siya nag-o-office. So, buksan natin kung anong pagkakaiba. Ano? Okay, ito. I'm sure meron ditong dito sa ano niya eh. Paano ba to? Naku, sirain na natin ito, guys. Baka sa pagbablog ko na ito, pa tayo ng paano ba are? Okay, yes. Yun, okay. Ano ba are? Ito guys, ating ina-unbox. Yun! Okay. Aba nga naman. Hindi natin maano yung packaging niya dahil nabuksan na natin yung pero parang nga namang kapareho rin siya. Pero ang natatandaan ko pag nagbubukas ako, matigas itong ganito hindi ganito. Tingnan natin. Okay, ito. Buksan natin ha kasi sabi niya, meron kasi dito na ito. Itong i-scan yung QR code. Kasi sabi daw, kailangan daw, yung fake Saan na yung fake? Ito yung fake. Kapag in-scan daw natin, ay kapareho nung nandoon sa QR code na, tingnan natin. Ang presyo nga pala nitong fake ay mga 165 to 184. Samantalang yung isa halos doble. Okay. Yan. Ini-scan natin guys, yung QR code niya. Okay, 1401. Saan kayo yung 1401? Yun! Kailangan kapareho daw nung QR code na ito. I-scan lang muna natin itong original. Yun! Pagka in-scan mo itong original, yung QR code niya, kapareho nung QR code na nandun sa box. So, ito yung box nung fake, at ito yung print na, yung fake na Epson. So, ang QR code dito, QR code na, ang number niya, series number 002497637. So, serial number. Kailangan, expect natin yung QR code na nandito, kapareho din siya. Tingnan natin. Naku, ang nakalagay din QR code TOV 110597RK79091401. So, yun ito pakikita natin. Naku, ito. So, tatandaan niyo yung QR code dito, kapareho doon na nasa box. Hindi siya magkapareho, guys, nung in-scan ko. So, yan lang guys, ang tips ko bilang mga user ng Epson 5290, 3210 at saka gumagamit ng ink na Epson 003. Have a nice day today!